Hi guys, this is Michelle and welcome to my YouTube channel. And welcome to Silver Beachdale Adventure. Ito na nga guys, pabalik na tayo sa Manila. So our vacation is over. Back to reality, back sa bakbakan sa pagra-rides pabalik sa Manila. And this is our Silver Beachdale Adventure Part 2. Medyo maaga na tayo nakaalis sa bahay. So 5:30 umalis na tayo sa bahay. That's our baggages. And that's Wendell. Oh, look at Wendell baggages. So, ayaw ko may dala akong mga bagahe kasi nga medyo malayo yun at mangangawit ka at masikip na sa part ko. So, this is our first gasoline dito sa MacArthur, Leyte. So, first gasoline natin guys is 238.05. Ayan. That's unleaded dito sa MacArthur, Leyte. We're passing Palo Diversion Road. Let's level up speed. See the beautiful view ng Palo Leyte. The very spacious road ng Palo Leyte. O mga riders, halika na! So, okay lang mag-level up ng speed kapag diversion road and very spacious road. So, kasi medyo malawak ang ating daan. And konti lang ang mga sasakyan. So, dito medyo kabisado na ni Wendell ang daan dito sa Tacloban papuntang Hindang Leyte. So, this is part of Tacloban pa rin. Kaya medyo mabilis siya kasi kabisado na ang daan. Look at this view. Akala mo papunta na tayo sa dagat. Look at the sea. Ayan, nakikita niyo na ba ang dagat? Can you see? Can't you see? It's a sea. Wow, dagat. Ito, palabas na tayo sa Palo Diversion Road. Heto na, malapit na tayo sa one of the highlights dito sa Leyte. Ayan na, welcome to San Juanico Bridge. So this bridge connects Samar and Leyte. So dito, Tacloban Leyte to. At the end nito is Santa Rita, Samar, Leyte na. Wow, diba? Amazing! So, itong mga nakaka-proud na project ni Marcos sa panahon na yon. So, ito daw ang regalo ni Ferdinand Marcos Sr. para kay Imelda Marcos sa birthday niya. Itong San Juanico Bridge ay 5 years na ginawa. So, nag-start to noong 1969 up to 1973. Ito ay inihahandog sa kaarawan ni Imelda Marcos noong July 2, 1973. So, nag-open and nag-start tong padaanan noong July 2, 1973, birthday ni Imelda Marcos. So, this San Juanico Bridge is a 52 years old na. Ito daw, San Juanico Bridge, kumukuha ng foundation dito sa mga islang malalapit dito. Kaya pala, pa-zigzag road siya kasi lumalapit siya sa isla para doon kumukuha ng foundation. Kaya pala, no? But, so amazing. Medyo pa-zigzag siyang bridge na to. So, maraming maliliit na isla dito at dito kumukunik ng foundation ang San Juanico Bridge na to. Sobrang ganda ang pagkagawa ng bridge na to. So, sa gabi, kumukutitap at nagagandahang kulay ang makikita mo dito. Iba't ibang kulay ng liwanag ang mga ilaw dito. Itong San Juanico Bridge ay hugis arko na tulay ng Salo. Ayan na, we're entering Santa Rita, Samar, Leyte na tayo. Welcome to Santa Rita, Samar, Leyte. Ito na, malapit na tayo sa exciting part dito sa Samar. So, hold your breath and be ready. Later on na muna ang exciting part. But before that, let's talk about the good side of Samar. This beautiful Samar, Leyte, diba? Maraming tourist spot dito, guys. Many to mention ang mga tourist spot dito guys. Look at the islands, the rock formation, the very island,
And marami pang iba, yung mga kwentong dito mo lang maririnig, meron dito. Like, The Lost City, Beringan Island, The Lost City. So, mga kwento-kwento lang yan. That's only a myth. So, bakit kaya may naging kwentong ganyan, no? Ito na, nag-umpisa na tayo sa exciting part. So, this is the exciting part ng mga riders. Ito na. Kasi talagang gising na gising ka sa mga exciting part na in the Philippines, there is a lubak. Wow, lubak! So, may portion lang naman na lubak. Tapos dito, hindi na. Okay na ang daan. So, ito guys is one way. So, magsisignal light dyan guys kung pwede ka nang dumaan. So, merong paparating na mga sasakyan. So, sila muna. Sa other side. Ayan na. So, hindi pa na green light. So, kaso motor lang naman. Kaya, diretso na tayo. So, may inaayos naman ang daan dito. So, nice. Very nice. Inaayos na. Pero look at that lubako. Pero at least, ongoing ang pag-aayos ng kalsada. Siyempre, struggles talaga ng mga riders ang mga lubak-lubak. So, ito naman, slippery when it's wet. So, siyempre, careful pa rin. Di ka talaga magmabilis dito kasi baka mabulaga ka sa mga lubak-lubak. Kawawa talaga ang sasakyan mo dito, ang motor, ang OBR mo, at ang sarili mo sa pagbabalance ng manibela at sa bigat ng motor. Para tayo nagpapatintero dito sa dami ng mga lubak-lubak. Baka magulat ka na lang ma-shoot ka sa lubak eh. Siyempre, delikado sa motor. Pero ang pinakakawawa talaga dito ay ang sasakyan mo, no? So, ang shock ng motor. And the mags ng motor mo. Kung magmabilis ka, it can cause an accident pa. So, dahan-dahan lang talaga kapag may mga lubak. Di ka talaga makapagpabilis dito sa mga lubak-lubak na to, kundi sira ang motor mo. Tad-tad na din kayo. So, parang dahan-dahan lang talaga pag may mga lubak-lubak. So, ang speed limit mo, lower down the speed muna tayo ngayon. Hindi muna tayo magpapabilis. Siyempre, pag maganda tong kalsadang to, medyo mabilis ka talaga. Pero kapag lubak, so ang speed mo, ang expected time na makarating ka sa paruroonan mo, so, ewan ko lang kung in-adjust na ni Google Map or ni Waze yung mga ganitong hindrances, mga struggles ng riders. Kasi, di ba, sa Manila, medyo expected na nila, kita na nila kapag traffic. So, naaayon sa expected time mo na makarating ka sa paruroonan mo. Ina-adjust nila kapag may traffic. Ewan ko lang kung itong mga lubak, ina-adjust din nila ba. Ow. Ang mga daan dito parang bago lang naman, pero parang sira na agad. So, mapapasabi ka talaga, in the Philippines, there is a lubak. Wow, lubak! I-enjoy na lang natin ang pag-rides at i-enjoy na lang natin ang view. This is the beautiful summer lady. Pwede na rin kasi malawak ang daan, tapos wala masyadong sasakyan, wala mga kalaban. Ang struggles lang naman talaga is ang mga lubak-lubak.
Masarap pa rin mag-rides kasi walang traffic. Iisipin na lang natin, this is an obstacle race. Mostly kasi nadaan dito ay mga cargos, mga heavyweight truck, na mga dala ay mga produkto galing Visayas and Mindanao. So dito nadaan. So dito lahat nadaan papuntang Luzon. Naalala ko, may video clip nagkwento si Vice President Sara Duterte nung nag-land trip daw sila papuntang Manila. Nagtanong siya kung may ibang way ba daw at di siya makatulog dahil sa lubak-lubak. So sinabi sa kanya wala. So ito po ang daanan ng Visayas and Mindanao papuntang Manila. So mabibigat ang nadaan dito, mga cargos and heavyweight truck, plus naulan pa, so kaya nakakasira ng daan. Shoutout sa mga taga dito! Hello Philippines, hello world, hello Samar Lady! Energized pa ba? Dapat maraming energy tayo kasi maraming obstacle. Parang obstacle race tong dinadaanan natin, Al. So, it's an 8 hours of rides from Hindang Leyte to Alin Samar. So, expected nating makarating sa Alin Samar is 2:30 PM. So, dapat andun na tayo kung ganon ang expected ni Google Map. Pero parang hindi kasi nga we stop nung umulan na malakas dito sa Samar, bandang Samar. So, parang hindi natin ma-achieve yun. At saka dahil sa ganitong lubak-lubak, parang hindi natin ma-achieve. So, almost an hour din kami nag-stop dahil sa ulan at may nadaanan kaming traffic kasi balikan na ngayon sa Manila kasi tapos na ang election. So, time check tayo, 4:30 PM at andito na tayo sa Alin Port of Samar Leyte. Sobrang haba ng pila, guys. So, kanina ako nakapila dyan. So, almost an hour na din ako nakapila dyan. So, nakaikot na yan. So, 3 lines yan, guys. So, ang sa dulo, medyo mahaba ang pila. Ayun, si Windel sa dulo. Ayan, ang linya. Ayan, so, ang haba pa rin ang linya. So 1, 2, 3 ang lines dyan, guys. So, sa pinakadulo, 2 linya na yun. Paikot na. So, sa dulo, light vehicles and motorcycle. Dito yata, truck and buses. Medyo mahina umusad ang ating pila kasi pag once na may mga public vehicles like bus, so sila ang priority. Once na may bus, so pasisingitin sila, tapos magbayad. So ilan laman ang ng bus, sumakay ng bus, ilang taong sumakay ng bus. So medyo matagal talaga. Matagal talaga ang process at kunti lang yata silang ka-share dito at manual pa. So heto guys, pinalipat nila kami dito ang mga motorcycle lane at another pila na naman dito. So, mahaba na naman ang pila. Imbis na malapit na kami doon, ito, nakapila na naman ulit. So, this lane is motorcycle lane. So, pinalipat nila dito. So, ayan si Windel, nakapila na naman ulit. So talagang patience kapag ganitong peak season talaga. Time check, 7:30 PM, nakapagbayad na si Windel sa Ruro. And naswertehan pa siya kasi siya ang last na magbabayad dito. And the rest sa likod niya, pinalipat na naman sa loob. So, naulan na sila dito. At ngayon, pinalipat na naman sa loob. So, isa lang cashier dito, kaya medyo matagal ang processing. At magbe-break na daw. Balik na naman sa loob ang payment. Yan, Santa Clara shipping. Pero hindi yan ang Rorong sasakyan natin. Ito, nakasakay tayo sa Roro, 11:45. Now, it's docking maneuver na. Ang nagkakaman is babaeng kapitan. It's girl power.
dito na sa baba. Ikaw na una. Midship. Perfect duck maneuver by girl captain and repeater, deck cadet. Good morning! It's our day 2 at dito kami natulog kagabi sa GL Lodging House and Resort dito sa Erosin, Sorsogon. 450 in 6 hours electric fan ang gamit pero hindi silang aircon kaso unavailable kagabi. So this is our second gasoline. Dito ito banda sa Erosin, Sorsogon. So yan ang mga bagahe namin dala. Ayan. So it's full tank ulit. Laging full tank tayo. And then dito pa rin to sa Erosin, Sorsogon. So ang full tank natin is 294.19. That's 4.93 liters. So back to bakbakan na naman. Here we go. So maraming ginagawa ditong kalsada kaya medyo nagkakakos ng traffic. So this is our day 2 na bakbakan sa pagra-rides pabalik ng Maynila. So ayan kami. So umalis tayo sa Erosin 10 AM. So time check, it's 10:47 AM. So our day 2 nag-start tayo ng 10 AM in the morning. Kaso dito, medyo natingga tayo sa traffic kasi panay marami ditong ginagawang kalsada. At saka medyo matagal-tagal din. Sa Summer Leyte, ang nakakapagod na park is mga lubak-lubak. Dito naman is ganitong sitwasyon, yung mag-aantayan because of one way, because sa may ginagawang kalsada. Kasi ito yung mga part na medyo nalubog nung time nung binagyo to dito banda sa Sorsogon, if I'm not mistaken. Pero napapansin ko din pag eleksyon, pag malapit ang eleksyon, maraming ginagawang kalsada. So, nagpapakitang gilas. O, diba, ang haba-haba ng traffic, kung di ka gagawa ng paraan, talagang matetenga ka talaga. So, ito ang advantage pag nakamotor. So, makasingit-singit ka talaga. So, dapat naman talaga maayos ang daan dito kasi this is National Highway. So, dito dumadaan ang galing Mindanao and Visayas. Ang mga produkto natin galing Mindanao and Visayas, dito nadaan. So, kaya maraming mga cargo and public and private vehicles na dadaan dito. Ayan, pa-clear na ang daan, kaya go na mga ka-Silver Mitch! So, andito na pala tayo sa North Poblacion, Huban, Sorsogon. So, we're passing Huban, Sorsogon. So, that's straight road ahead. Level up speed. So, dito na tayo dumaan sa Maydaraga Diversion Road, Albay City. Dare you say the Magayon, the perfect cone Mount Mayon. Let's take a closer look ng Magayon. Beautiful Mount Mayon. Oy, medyo half side lang ang clouds ngayon. So, almost kitang-kita natin si Magayon, si Mount Mayon. So, dito sa Bicol, may dalawang malaking bulkan kaming nadaanan ni Wendell. Sa Sorsogon, ang Mount Bulusan at ito ang pangalawa, Mount Mayon dito sa Albay. Kaso sa Mount Bulusan ng Sorsogon,
Hindi ako nakapag-video kasi na-mesmerize lang ako. Sabi ko, ang laki-laki naman ng bundok na to. Mount Pulusa na pala yun. So, sayang. So, dito na lang sa Mount Mayon. Dito na lang sa Albay. This Mount Mayon in Albay. Kasi kasama siya sa 7 Wonders of the World. Dati ha. So, ngayon parang hindi na yata siya kasama kasi nga parang ang Palawan na. Coron Palawan na ba? Ang nakasali sa 7 Wonders or if I'm not mistaken. Pero ito, sikat na sikat to, no? Nung I was elementary, the 7 wonders included the 7 wonders. 7 wonders in the world. So, dahil sa pagka-perfect ko niya. Swerte ka na dito kapag nakita mo ang pagka-perfect ko niya na walang harang na clouds. So, almost swerte na rin tayo kasi konti na lang harang ng clouds dito. Kasi nga daw, minsan lang nagpapakita ng pagka-perfect ko itong si Mount Mayon. So, minsan lang yung walang harang na cloud si Mount Mayon. So, that's the pinaka-top niyang kuha. So, we zoom in and zoom out. Zoom in, zoom out. Zoom in. Naghahanap kami ng makainan ni Wendell kasi sobrang gutom na. So, it's gonna be our breakfast and lunch. So, pinagsama na namin. So, naghahanap sana kami ng Crispy King. Kaso wala kaming madaanin sa Crispy King kasi 50 pesos lang may chicken at saka may rice ka ng malaki. So, dito kami napadpad sa Graceland, dito sa LCC. So, dapat sa Jollibee kami kakain. Kaso mahaba ang pila, so wala kaming patience na pumila kasi pagod na din kami. So, doon na lang kami sa Graceland, dito sa LCC. Pareho lang pala sila. LCC. Dito sa LCC Mall Pulangki. So this is our third gasoline. So unleaded, full tank again. So, this is our third time gasoline. So, pangatlo pa lang to. So, that's unleaded full tank worth 250 pesos. Ito ang sum up ng ating gasoline. First gasoline is 238.05 plus 294.19 plus ngayon third time 250 is 782.24 pala and third times around na gasoline full tank natin. Ito na nga, magbabay muna tayo sa Gateway to Bicolandia. So, bye-bye Bicol muna tayo. Ang Southern Luzon, ang pinakadulo ng Luzon, ang Bicol. Pero mag-picture-picture muna tayo dito sa arc ng The Gateway to Bicolandia. So, maraming nagpapapicture dito kasi nga, this is the sign. Ito ang evidence na napuntahan mo tong lugar na to. Ayan, si Wendell gusto na magtanggal ng kapote niya kasi wala na rin namang ulan. So, extrang ingat lang talaga magpapapicture dito kasi sobrang mabibilis ang mga sasakyan dito. So, careful and check to your right and to your left. So, that's the Gateway to Bicolandia. So, Bicol area na yan. Dito naman is Quezon Province. So, we're entering na Quezon Province and we're leaving the Gateway to Bicolandia. We're leaving Bicol, ang pinaka-south ng Luzon. Magsi 6 PM na kami nakarating dito sa arc ng Gateway to Bicolandia. So, 2 hours more pa papuntang Pitok ang Manok ng Atimunan, Quezon. So, expected gabi na tayo makakadaan doon sa Pitok ang Manok ng Atimunan, Quezon. So, this is our fourth gasoline unleaded dito sa May Gumaca, Quezon. So, that's 253.89. So, nandyan naka-flash sa may screen ang ating mga first 238.05, 294.90 plus 250 plus ngayon 253.89, 1,036.13 pang 4-time around na gasoline. Sa Gumaca, Quezon na kami nag-dinner ni Wendell sa Crispy King, ang kainan ng mga riders. So, solve ka na 50 pesos, may isang manok ka na at malaking rice.
So, ang plano dapat, dito kami matulog sa Gumaca, Quezon, kaso wala kaming nahanap na matulugan. Kasi ayaw namin dumaan dito sa Bitukang Manok ng gabi. So, naghanap kami ng transient near me. So, pinuntahan namin. Kaso, parang di ko nagustuhan ang aura ng transient. So, tinanong ko din si Wendell kung kaya niya. So, hindi din daw. So, diretso na lang kami sa Bitukang Manok. So, time check tayo. 10:37. So, we're passing this Bitukang Manok. 10:37 p.m. So, meron pa rin namang nadaan. So, hindi naman siya nakakatakot. Meron pa rin kunti-kunting nadaan. This is Bitukang Manok ng Atimunan, Quezon. So, we're passing Bitukang Manok, Atimunan, Quezon this night. Gabing-gabi. 10:37 p.m. So, may sabi-sabing may nagpapakita daw dito. So, di ba naging trending din yun sa social media, yung may nagpakita sa umangka sa pick up. So, sa Atimunan daw yun. So, that's an kwento-kwento. So, hindi naman sure. Pero, let us see. Sabi nga nila, dapat matakot tayo sa masamang tao. Sa multo, hindi. Kasi there's just a spirit or hangin lang daw yan sila. Prayer lang ang katapat nun. So, merong daan other than this Bitukang Manok. Pero, yung sa diversion road. Pero, matagal doon. Kaya, we prefer and we choose dito talaga dumaan sa Bitukang Manok. Dati yung unang uwi namin sa Leyte, yung pabalik namin, we are using Google Map. So, dinaan kami ni Google Map sa diversion road. Sabi ko, bakit asan hindi na tayo nakadaan sa Bakit di na tayo nakadaan sa Bitukang Manok? So, it almost an hour or mahigit pa yung nadaanan namin. So, parang pag long ride kasi, pagod-pagod na. So, gusto natin lahat the shortest way. Parang mabilis tayo makarating sa ating paroroonan. So, the next time around, nung second naming umuwi sa Leyte, so talagang pinipina namin na dito sa Bitukang Manok ang aming way. So, may iba naman ayaw ditong dumaan kasi nga daw, ang mga pataas kasi to, patarik, pababa. So, parang napupudpud daw ang brakes dito. So, kung saan kayo preferred. So, dapat talaga kondisyon ng sasakyan dumaan dito. Kaya, check the brakes. Ayan, may nakakasabay din tayo mga ka-riders. Ayan, dito yan sa Bitukang Manok ng Atimunan, Quezon. So, kahit gabi na, may mga dumadaan pa rin dito. Mga ka-riders, may mga private vehicles din. Dito naman sa Bitukang Manok ng Atimunan, Quezon, bawal dito ang mga cargo, mga mabibigat na sasakyan. So, they are not allowed. Light vehicles lang dito ang pwede. Doon sila sa diversion road na daan. Ayan may resort and lodging inn din pala dito sa Bitukang Manok, Atimunan, Quezon. So, malapit na to sa Bitukang Manok ng Atimunan, Quezon. A few minutes na lang to. Ang sabi ng nanay ko, sa mga place na in nature katulad ng bundok, isla, so we should respect. Kung tahimik, tahimik din dapat tayo kasi nga, it's not our territory. Parang may ibang teritoryo yan. So, sa kanila yan, ibigay na natin sa kanila and we should respect. Respect the nature. So, as I grow up, parang hindi na ako takot, no? Kasi parang I stayed alone. So, pag nasa bahay lang ako, hindi na ako matatakot. Kasi I know for sure na safe ka pag nasa loob ka na ng bahay. Pag nasa labas ka na. Pero dito naman, at night, di na tayo takot. Kaya na natin. We're old adult and we're matured. So, dalawa naman kami ni Wendell at saka may nakakasabay tayong mga ka-riders dito sa Atimunan, Quezon. Bitukang Manok, Atimunan, Quezon. So, hindi naman talaga nakakatakot mag-ride sa gabi dito sa Bitukang Manok ng Atimunan, Quezon.
So, kanina tayo nag-umpisa ng 10 a.m. at ngayon 10 p.m. na. So, parang drain na siguro at parang maganda ka din kasi dito daanan ang Bitukang Manok ng umaga kasi makikita mo ang magandang view. So, from our day 2, from Erosin is 13 hours going to Parañaque City. Sa Erosin, Kamsur kasi tayo natulog. So, our day 2 start in Erosin, Kamsur. So, ngayong araw, nag-umpisa tayo ng 10 a.m. at now, past 10 p.m. na. So, it's been 12 hours more na tayong nagra-rides. So, hindi naman dire-diretso yon. Kumakain tayo, nagpapahinga din, nagpapagasolina. So, it's been 12 hours na mahigit tayong nagra-rides. For our day 2. Medyo walang ilaw dito banda. So, our MDL, nakakatulong siya for our rides tonight, dito sa Bitukang Manok ng Atimunan, Quezon. That's MDL Mini Driving Light. The brand is Sinlo M5 100 watts and Pia horn. Kasi pinalitan din namin ang stock na horn into Pia horn, loud horn. So, umabot din ng 8,000 ang nagastos namin para sa MDL and loud horn. Sobrang lakas ng liwanag ng Sinlo M5 100 watts. Talagang solve na solve ka magra-ride sa gabi. Kaya in-adjust ni Wendell ang MDL Mini Driving Light Sinlo M5 100 watts. Kasi malakas ang buga ng ilaw pero nakakasilaw sa mga nakakasalubong na mga sasakyan. So, be responsible kaya in-adjust ni Wendell ang MDL light para nakatutok siya sa kalsada at hindi na nakasisilaw. Dati kasi, pinapatay na lang ni Wendell kapag may nakakasalubong ang MDL Mini Driving Light. Ngayon kasi na-adjust na namin. So, ito na, malapit na tayo sa pinakatuktok ng Bitukang Manok ng Atimunan, Quezon. Ito na, andito na. Andito na tayo sa tuktok ng Bitukang Manok, Atimunan, Quezon. This is the night view ng Bitukang Manok, Atimunan, Quezon. Uy, madami din palang dumaan kahit gabi na. So now it's 11 p.m. Kumukutitap sa ilaw ng mga sasakyan ang Bitukang Manok ng Atimunan, Quezon Province. Ito ang night view ng Bitukang Manok, Atimunan, Quezon Province. So, umiilaw ang mga sasakyan dito. Yan ang lights ng Bitukang Manok ng Atimunan, Quezon. Yun ang mga sasakyan ngayon sa gabi ang nagbibigay liwanag sa Bitukang Manok. And sa gabi, meron pa rin nag-guide na mga taga-residente dito. So, pwede ka magbigay ng coins or kung anong goods or pera sa kanila. 24 hours yata may nag-guide at nagbibigay signal dito sa Bitukang Manok ng Atimunan, Quezon Province. Very good, no? So far, nice ang service. Ito ang nakaka-proud na daan ng Bitukang Manok ng Atimunan, Quezon Province. So, kumukutitap ang mga sasakyan sa gabi dito. Ito ang mga nagbibigay liwanag sa Bitukang Manok ng Atimunan, Quezon Province. Walang liwanag ang daan. So, ang nagbibigay liwanag lang yung nagsisignal, nag-guide sa mga motorista, sa mga sasakyan, at ang mga ilaw ng mga sasakyan at mga motor na dumaan sa Bitukang Manok. This may be a respect sa bundok kasi pinadadaan tayo dito. So, parang i-respect na din natin ang bundok na to. So, ano ba ang nature ng bundok? So, ang nature ng bundok sa gabi, tahimik, at madilim. So, parang we give respect. Siguro nilalagyan na to dati ng mga ilaw pero madaling masira. So, parang ibigay na natin ang respect sa kanila na tahimik at sa gabi madilim pa rin ang nature ng bundok. So, let's respect talaga kasi lalo na sa gabi, baka may taong hindi natin nakikita. So, sa Paktisa Province talaga is nagtabi-tabi po talaga pag sa gabi.
Let's respect bitukang manok kasi ito ay bundok, and mag-thank you na rin tayo at nakadaan tayo ng shortcut way dito sa bitukang manok. Madilim pa rin ang daan, so thanks to MDL Mini Driving Light. So malaking tulong to sa gabing nagra-rides. 3 more hours pa rin tayo papuntang Parañaque. Ang OBR Mitch, antok na antok na. Time check, it's 2 a.m. in the morning at meron tayong may nasira dito. Yung bracket ng top box natin, guys, nag-crack. So, buti na lang napansin ko, kahit paantok-antok na ako at patulog-tulog na, napansin kong parang hindi na siya stable di na siya firm na nakasandal ako sa likod kasi parang nag-sway na din siya. So, hinahawak-hawakan ko ang bracket, parang may crack na. So, tiningnan na, ayun. Kasi medyo nalubak kami ni Wendell at yun, medyo mabigat siguro to. At hindi na niya nakayanin ang mga lubak-lubak. Buti na lang bandang Laguna na to, so malapit-lapit na tayo. So ang ginawa na lang ay nilagyan ng packaging tape.